Tara po, let's start. Let's pray. Okay, let's pray. Dear God, we thank you for tonight na muli po kami ay nagkasama-sama na naman, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon, para sa aming prayer meeting. Lord, nawa po na yung puso namin na inyong pakalinisin, Panginoon, para maging worthy ito, Panginoon, na magpuri sa iyo ngayong gabi at sa araw-araw ng aming mga buhay. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya na naipagkaloob, ipagkakaloob at mga bagay na hindi nyo pa po pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Patawad din po, Panginoon, kung may mga bagay kaming nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, nawa mas lalo pang tumibay ang pagmamahal namin sa inyo, Panginoon, bilang aming first love, Panginoon. Muli po, maraming salamat. Mahal ka namin, Panginoon. Nandito ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihan na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. So, kagaya po na nabanggit ko kanina, parang araw-araw nagpupuri tayo sa Lord, di po ba? Anyway, like act of worship, kahit nag-uurong ka, pwede kang mag-worship, di ba? Ito yung gustong iparating nung awitin na napili ko ngayong gabi para sa ating Lord. Handa na po ba tayo? Amen. Yes, Lord, araw-araw. Yun yung first Let's praise the Lord. Kagalakan. Araw-araw kagalakan. Araw-araw o Diyos. Araw-araw o Diyos. Sasamahan. Araw-araw sasamahan. Di iwan. Araw-araw di iwan. Araw-araw o Diyos. Araw-araw o Diyos. Ano bang maging panahon? Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw maaaring. Let's praise the Lord. Araw-araw kasiyan, kagalakan. Araw-araw kagalakan. Araw-araw o Diyos. Araw-araw o Diyos. Sasamahan. Araw-araw sasamahan. Di iwan. Araw-araw di iwan. Araw-araw o Diyos. Araw-araw o Diyos. Panahon. Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Pinagpala ka ng Lord sa linggong ito. Pwede bang itaas mo nga kamay mo at palakpakan natin siya? Yes, Lord, maraming salamat. Wala ka talaga katulad, Lord. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad.
Lord, thank you so much for this day. Ano man yung pinagdadaanan namin, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay. Hindi yung pera Doon nakakasilaw talaga yung pera, yung kasikatan, yung mga trabaho, kung ano mang ino-offer ng mundo na to, Panginoon, na tila ba, parang yun yung katumbas ng kapayapaan, kasiyahan, kagalakan, Panginoon. Nawa po na ang aming mga mata at aming mga puso ay mag-focus lamang, Panginoon, lagi, na sa'yo lang nakatingin, na ikaw at ikaw pa rin ang aming pipiliin. Ano man ang ibigay, ipakita, iparamdam, ipamalas ng mundong ito sa buhay namin, Panginoon, tanging ikaw at ikaw pa rin, Panginoon. Yes, Lord, patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah.
To you be all the highest praise and glory in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. And all shall say, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. At dahil dyan, through it all, maaari na po tayo maupo. Voluntold, sino ang gustong magpatotoo? Tatlong kapatiran na talaga pong magpapatunay at magpapatotoo na ang Diyos po, through it all, He carried us with His everlasting arms ngayong linggo. Siguro po ako na, yung number 1. So, alam niyo naman po, bagong iri tayo, hindi pala ako umiri, bagong biyak tayo, and thank you Lord kasi after 1 month nakakatayo na, though yung pangatlong anak talagang mas masakit siya kaysa sa una-una. Hindi ako sanay kasi pagkabiyak ko po nung mga dalawang nauna, parang ilang oras lang, nakatayo na ako. Tapos pag-uwi ko sa bahay, kaya ko na magluto, kaya ko na maglaba. Pero itong pangatlo kakaiba kasi yung sakit niya talagang tumatagos sa likod. Sabi daw, last na daw kasi. Kaya pahirapan na ako So, maraming salamat sa Lord kasi po may asawa kong talagang nag-leave yan. Paternity leave, and then nag-extend pa para tulungan ako na mag-alaga. At yung week na yon, dami namin pinagdaanan, isolate, nagkasakit yung 2 bata, nanganak ako, kaya siya sa 2, ako doon sa isa, salitan kami. Iba pala, pag 3 na yung anak ko, yung 2, kinakapos na kami, kakalampaso nila dito sa church natin. Mukhang kailangan naming mag-Red Bull pag lumaki-laki na yung pangatlo. Mukhang kakapusin din kami doon. Pero, sobrang ligalig man ng mga anak namin, dumagdag man or nadagdagan yung gastos dahil pangatlo na. Tapos yung pagod na triple siya, hindi doble na, triple na. Ang laging nakakatawa is laging pinapaalala ng asawa ko is kahit sinong makausap niya, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Laging sasapat at hihigit yung lakas, yung pera, yung oras, at saka yun, ay, cellphone ko pala, ayun. At saka, thank you Lord kasi may gatas din po ako, ayun. Nakakapag-mix feed ako, at saka libreng liposuction, medyo nabawasan. ayun. Sana tuloy-tuloy na para medyo umimpis naman tayo. And thank you Lord kasi nakaraos na kami, though last but not the least, di na kami naka-girl. Salamat kasi may 3 lalaki kami. Yung iba, hindi sila nabibigyan. And I pray that dun sa mga hindi pa nabibigyan ng mga supling, makita ni Lord yung desire ng puso nila. At kung ano man yung plano ng Lord sa kanila is talagang tumimo sa mga puso nila. So yun po ang aking patotoo. Nakaraos na kami ng more than a month ng pagkakaroon ng newborn. Patadler na. So, magpapatuition na pala kami pa. Excited. Sino po ang gustong sumunod? 3 na. Tita mo yan. 3 na recruit si Tita Romel. Oo, 3 maglalampas. Kaya alam, pagkalampaso, magkakalat ulit. Sino po ang gusto? Sister Marilyn. Gabi po sa atin lahat. Siyempre, purihin natin ang Panginoon. Last month, meron kaming pinlano. Actually, hindi pa to last month. 2016 pa to, nung inuumpisahan ko yung paggawa ng apartment namin. Sabi ko nung kay Lord, bigyan mo lang ako ng apartment. Bibigyan kita ng isang chapel dito. Hindi pa ako Christian nun. Nagawa yung apartment namin sa loob ng 5 buwan. Mabilis. Siguro, sabi ni Lord, gawin mo yan ha. Pero wala naman, di ko naman ginawa. Maraming pagkakataon na binubulungan ako ni Lord na gawin mo yun, gawin mo. Pero ilang beses din akong dininay yung ganong pinagagawa sa akin ni Lord. Ilang beses yun. Kasi nga, ako yung busy ako sa mga anak ko. Busy ako sa family, sa school, sa mga bata. Talagang
Ano lang, tsaka sino ba ako? Wala naman akong pinag-aralan, ano lang ako eh. Ano bang alam ko sa ganyan? Sabi ko, Lord, hindi ko naman, kaya lang siguro sabi niya, ikaw yung may sabi niyan eh. Hindi naman ako. Ikaw may sabi niyan, kaya gawin mo, tuparin mo. Last month, nung nasa Cebu pa kami, sabi ko, Lord, yung lupa ni Brother Felix, isoli mo, ibigay mo lang. Gagawin ko yung pinagagawa mo. Panghuli kong ano yun, pero hindi ko na naman ginawa. Inintay ko yung Cebu, nagawin namin yun. Pero tulad nga, ang daming kalamidad na nangyayari sa Cebu. Hindi namin magawa. Hanggang itong last September, may nagpaalam sa akin tenant. Matagal na siya, hindi siya talaga, siguro mga 3 years na sa akin yun, 4 years. Ate, sabi niya, Madam, aalis na po, magpapaalam na po ako, sabi niya, kasi maganda yung trabahong ibinigay sa akin, ganun-ganun. Sabi ko, oh, sige, kung yan ang ano mo, okay lang. Hanggang sa naramdaman ko na naman yung ganong bulong sa akin na oras na, gawin mo na. Ang daming tenant, ang daming customer ba tawag doon, na nag-i-inquire. Gustong magtumira. Pero hindi ko na ibinigay yung unit na yun. Sabi ko, Lord, sige, kung ito na siguro yung oras, sige, gagawin ko na yung pinagagawa mo. Pero nag-pray ako. Kasi wala naman kaming alam ni Brother Felix nyo. Although maliit pa ako talaga noon, elementary, si Mrs. Cora Salaka, kapitbahay kasi namin yun, si Ate Cora. Si Cora Min, kaklase ko siya nung LM. Mahilig kasi ako magbasa noon eh, makakapal na libro. Hindi ko alam Bible na pala yung binabasa ko. Hindi ko rin alam kung anong relihiyon yun. Basta nagbabasa ako noon, maliit pa ako. Hanggang sa, ayan, marami akong naririnig. Sabi ko, nabasa ko na yan, alam ko na yan eh. Nabasa ko yung Bible na yan. Hanggang sa, sabi ko, kay Sister Malu, sinabi ko, pero hindi ako kay Sister Malu. Sabi ko, Sister Malu, ayokong i-announce to sa dito hanggat hindi pa planchado. Ayokong mag-announce kasi ayokong maputol o ayokong may magsagabal na naman. Hanggang sa ayan, malapit nang mag-umpisa. Inaayos na namin ni brother yung unit. Konting-konti na lang, mga gamit na lang. Basta konti na lang. Plano naming i-announce na. Pero si Pastora, sinabi ko na, inano ko na kay Pastora, kung ano yung gagawin dun sa lugar na yon. Kung iyon ba pagdadausan ng Bible study lang o prayer meeting. Kasi ang gusto ko, maraming iimbitahan doon na makikinig or kung ibibigay ni Lord maging extension yun ng church natin. Hindi ko alam. Siya lang nakakaalam nun. Basta yun, ibinigay ko na yun sa kanya. Ay sabi ko, Pastora, tulungan mo kami ha. Tulungan mo kami doon sa yung mga magba-Bible, magtuturo, mag-e-exhort. Maraming akong kaibigan na nagsabi na pag gusto mo, willing kaming tumulong. Ibang ano yun, ibang Christian yun. Tinatawa ako, sabi ko, Lord, basta ikaw na bahala. Ikaw na. Ngayon, last 2 minutes, nag-ano kasi kami sa apartment eh. Namili na kami ng mga gamit. Ngayon, last 2 minutes, parang may umano sa akin na i-declare mo na yung plano na yan. Para wala nang, ituloy mo na. Ngayon, gagawin namin to para ibalik kay Lord yung maraming pagsubok, maraming problema, hindi pa rin nawawala yun.
Kasi nag-uumpisa pa lang talaga yung mga anak ko. Marami. Pero kahit maraming pagsubok, maraming blessing. Yung blessing na buhay kami. Si Brother Felix nyo, kahit 70, okay naman siya. Yun lang yung, tsaka yung mga anak ko nakatapos pag-aral. Yun lang, si Junjun ko, magaling na. Yun naman yung pinaka-the best sa lahat. Kaya, dinideclare ko lang ngayon. Gusto ko lang declare ba tawag doon? O i-claim, i-declare na, Lord, sa kapatiran to, para to sa'yo, sana, Lord, hindi kami karapat-dapat, pero alam ko, nandito yung mga kapatiran tutulong para to sa sa mga kaluluwa na, kasi naiingit ako yung iba, 500 na raw ng kaluluwa, di ba? 1,000,000, nakakaingit eh. Parang, bakit sila kaya nila na nag-evangelism sila kung saan-saan? Naiingit ako pag may naririnig akong ganun. Bakit? Kaya rin siguro natin yun. Basta meron lang tayong init kay Lord, meron tayong apoy sa puso, magagawa natin yun. Yun lang ang gusto kong i-declare ngayong araw na to para to kay Lord. Thank you sa atin lahat. Amen. Thank you po, Sis Marilyn. We're gonna pray. Okay, kung anong kalooban ng Lord at talagang kagaya po ng sabi ko kanina, pagka po ito'y kinaloob niya, sapat, higit pa, umaapaw, siksik, liglig, umaapaw. Paano natin ang Lord sa atin? So, hindi na po ako gusto po ba mag-volunteer? Pangatlo? Or proceed na po tayo sa ating share. Ayun, si Kusam. Ayan, gusto ko po pagpasalamat sa Diyos. Yung naranasan natin nitong nakaraan, super typhoon, pero parang mas malakas pa yung mga ordinaryong bagyo na dumaan, no? Kung isipin natin. Siguro sabi nga nila mama, nila nanay, ang dami siguro na talaga nanalangin dito sa gawin natin. Kaya ganun lang yung naramdaman natin. And, yun. Kasi nung linggo, di ba po linggo yung bagyo dumating ng gabi. Pagkatapos nung service dito, si Tito Yuri, sabi niya, Sam, tara na. Tulungan mo ako, uwi na tayo. Tatali tayo ng bubong. Nagtali kami ng bubong, yung bubong ng bahay nila Nanay Ana. Ayun, bili kami ng materyales. Sabi nung hardware dyan, 12:00 daw, magsasara na sila. Pumunta kami, wala pa 12:00, sarado na. So walang nakagawi pa si Tito sa Makinabang yata. Umuulan, naglalakad lang kasi walang service eh. So, in short, ayun, natalian namin yung bubong, lubid, tsaka, tawag dun? Basta, alambre, yun. Sumakit katawan ko kinabukasan, pero sabi ko, okay lang kasi eto na to eh, kung di namin ipupush to, baka mamaya tangayin yung bahay. Siyempre, andun yung faith natin talaga. Pero bagyo yun at di natin alam yung mangyayari, no? Tapos isa ko pang gusto mong magpasalamat kay Lord kasi buntik na ako mahulog sa bubong. Hindi ko kasalanan na mahulog ako dun kasi yung bubong pala, yung pamakuan, gapok na. Tapos yung yero, parang sobrang luma niya na plastic pa. So, ayun, si nanay, napasigaw si nanay, sabi ko, Nay, okay lang ako, Nay, kumalma ka na, okay na. So, ayun, niligtas tayo ni God sa mga aksidente, pati sa mismong bagyo. So, something na kailangan ipagpasalamat sa Diyos. Iyan lang po. Amen. Thank you. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos kasi nasa church na ako. Nasa church na ako. Anyway, papaabiso ko na po after po nito ay aalis po kami agad dahil tumakas lang po kami. But anyway,
seriously, salamat po dahil kita na po ang church. Ito pala ang church. At may agyo pala. Anyway, kaya ko po siya pinansin because it has something to do with what we will be talking about tonight, no? Pero not much of prayer, pero tingnan po natin. Let's read James chapter 5 verses 14 to 16. This is a very familiar verse. Pero tingnan po natin, basahin po natin. 14, is anyone among you sick? Katulad ko. Sick. Sick po ba kayo ngayon? Usong-uso, no? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Background po, ano po yung oil? Oil is for anointing, pero kapag po binasa nyo ang Psalms 23, mababasa nyo po doon that He anoints my head with oil. Kasi po yung mga sheep noon, pag po yun ay may sugat, yun po ay binubuhusan ng langis para po hindi siya ma-impeksyon, hindi rin po siya puntahan ng langaw. That's really for healing. Background lang po ng oil. Aside from oil is the ministry of the Holy Spirit. Pag naman po binasa ninyo yung 10 virgins na may oil, yun po ay nagsisignify naman po ng Holy Spirit. So background lang. 15. Hindi po kasi tayo doon magfo-focus. 15. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Grabe, no? Noon naman po, pag po kasi naman may sakit, ikino-consider po kasi na may kasalanan. Kaya po yun yung background naman ng verse 15. Kaya po si Job, sabi po kay Job, hindi, umamin ka na. May kasalanan ka, no? Kaya ka nagkakaganyan. Kaya ka ganyan yung buhay mo. So, ngayon din po, may mga extreme kapag na relihiyon. Naku, may sakit ka. Siguro may nagawa kang hindi maganda. O, umamin ka na, no? In some point, biblically, meron din po talaga na kapag meron tayong kasalanan, na hindi confess, yun po yung next verse, na hindi confess, it will make us sick. Totoo naman yun eh. Talaga may inner, di ba, na pakiramdam, sickness, no? Yun naman po yung katotohanan na. Now, dito po tayo magfo-focus, but not actually, sa another story. 16, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Father, we thank you and we confess that you are our God, and we confess that you are almighty, powerful, and we confess and we profess that you will be with us. Holy Spirit, minister to each one of us right now. In Jesus' name we pray. Amen. So sabi po doon, confess. Kapag po nag-confess, sabi ay that you may be healed. And then sa iba pong, sa gospel, ang sabi po doon, abay kung meron kang inaalay dyan at meron kang kagalit, may katampuhan, iwan mo muna yung inaalay mo at makipag-ayos ka muna. That's how important yun pong healing through confession. Okay po. And we cannot pray, magpe-pray ka man, parang mag-aalay ka man, pero meron ka palang unresolved issue sa kapatiran, teka, kasi ang concept nun, mananalangin ka sa hindi mo nakikita. Etong nakikita mo ay hindi mo ma-deal. Parang may contradiction, no? May contradiction. Kaya po, yung word na confess is really very important in prayer, no? Kaya nga meron tayong AC acts. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. It's really vital that we confess before God in prayer. Kasi God is a holy God. And how can we approach a holy God kung tayo ay hindi natin i-confess that we're sinners? No? Ganun po ka-importante yung prayer in confession. Sabi doon, confess your sin to one another. Ganun po kahalaga ang church na dapat safe space siya.
na pwede kong sabihin sa'yo, Kuya Sam, medyo nalaglag ako dito sa sitwasyon na to, pwede mo ba akong ipag-pray? Dapat ganun ka-safe ang church na pwede kang magsabi ng kung ano mang naging downfall mo without condemnation, kasi dapat ang church will not operate in condemnation, but instead conviction. Sige, let's pray. Sasabihin ni Kasam, sige Kuya Arn, let's pray for that. And while praying, the Holy Spirit will convict me. No, hindi si Sam. Pero yung relationship namin, I can open up to Him kasi ganun yung relasyon. Ganon kaya kaganda kung ang church ay ganon. No? Siguro lahat tayo healed. Lahat tayo ay mabilis mag-confess na, na-offend na naman ako sa'yo. Parang ang bilis lang, no? Siguro yung healing, ang simple lang sa church. Hindi siya nagtatagal. Ang reality nun, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng friction. Hindi natin maiiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan from time to time. Ang magiging pagkakaiba lang natin dapat sa labas, pag ako ay mayroong offense, I can discuss it with you. I can confess it with love. No? Sana ganun po kaganda yung samahan ng church. No? We can pray for that. Now, why am I saying ang ganda ng church? The same thing, when we confess, it means that you're exposing yourself. Ang hirap po mag-confess, ha? Kaya po yung Katoliko, may confession pa talaga sila, no? Magko-confess sila. Unfortunately, magko-confess sila sa pari. Tapos ang ibabalik lang, manalangin ka ng 5 ganito, 10 ganyan. Ayun, di ba? Yun yung confession na alam nila. No? However, the real confession should lead to healing. Yun yung totoong confession. Na kapag nag-confess ako sa'yo, it will heal our relationship. It will heal the relationship that I have with God. Ganon dapat ang dinadala nung confession na yun. And again, I'll go back. To confess is not easy. Hindi po madaling mag-confess. Lalo kung ang i-confess mo ay dirty, dark past mo. No, ang hirap i-confess noon. But confession is exposing yourself. Just like prayer, when we pray, we expose ourselves before God. Pag po tayo ay nag-pray, tapos hindi tayo naging totoo, wala po magiging exposure. There's no exposure. At kapag walang exposure, walang healing. Again, if there's no exposure, walang healing. Parang sugat. Pag ang sugat, lalo mong itago, lalo mong i-cover up, lalo mong, di ba? Hindi yan gagaling. Hindi yan gagaling. Kaya nga, confess, expose yourself to one another. Ang konteksto po nun, to one another in the church. Kaya dapat safe haven talaga ang church. That we can confess. Pero meron lang nga pong extreme, ha? May mga church na patatayuin sa harap. Ito po, nagkasala po ito. Ito yung, ano lang po tayo, mag-iingat po tayo sa mga ganun. We still need to balance things. Okay? 6, 7. Alam niyo po ba yun? 6, 7. Uso-uso ng mga bata. So that's confession. That's why, uulitin ko po, masaya po ako that everything is exposed. Ang dali na maglinis. Makikita mo na talaga kung ano yung mali, kailangan linisin at hindi. Di ba po? That's the same thing when we confess. Everything is exposed. Everything is exposed. When we do our prayer, are we really confessing to God? Are we really exposing ourselves to God? O pinapapalabukan pa natin? Puntahan natin sa church. If the church, tayo, if we're really praying in totoong prayer, ini-expose ba natin before God yung talagang kasalanan ng church? O gina-justify pa natin? Again,
that's a question for all of us. Kasi church natin to. Dito tayo nag-church. Okay? So, that's a question for all of us. Because until there is exposure, there would be closure. Closure ng sugat. Magkakaroon ng paggaling. Not until that we will really expose and confess. Now, I have 2 stories to tell about exposure. In John, 2 po siya. Very familiar naman po ito. Pero pareho po siyang nasa John. Isa po sa John chapter 8, verses 3 to 11. That's the prostitute na dinrag po kay Jesus. And John chapter 4, verses 1 to 26. Ito naman po yung the Samaritan woman at the well. So dalawa po. I hope you're familiar with it. Familiar naman po. No? So hindi ko na po babasahin. Dalawa po siyang exposure. In-expose. Puntahan muna natin yung isa. Yun pong prostitute na babae, kinaladkad ng mga teachers of the law and Pharisees, kinaladkad, hinarap kay Jesus. Jesus, ito ay nahuli namin. Caught in the act. Caught in the actual. Yun po ibig sabihin ng caught in the act. Actual. Caught in the act. Nag-commit ng adultery. Nakikiapid. No? In-expose po yung babae sa kasalanan niya, sa kamalian niya. Sino po nag-expose? Teachers of the law and the Pharisees. Okay? So, i-part muna natin yung story na yan. Puntahan naman natin yung other story. Here is another story. Jesus passed by, to a place kung nasaan nandun yung well ni Jacob, at siya po'y tumigil doon, and at that point, sabi po, it's almost noontime, patanghali. At mayroon pong Samaritana na iigib po. At nagkaroon po ng conversation si Jesus with this woman. Okay? And then humingi po ng tubig si Jesus, sabi, ba't mo ko kinakausap? Ikaw ay Hudyo at hindi tayo nag-uusap. Sabi nung Samaritana, no? To cut the long story, ang gusto ko po lang makuha natin doon, there is this woman, just like the prostitute, in-expose siya. But this time, yung una ang nag-expose, teachers of the law and the Pharisees. This time, ang nag-expose po sa Samaritan woman at the well is Jesus. Sabi ni Jesus, dalin mo nga yung asawa mo. Gulat yung wala po akong asawa. At tama ka sa sinabi mo, wala kang asawa kasi yung kinakasama mo ngayon ay pang-anim na at hindi mo naman yan totoong asawa. Two stories of exposure, pero magkaiba ng exposure. Isang exposure para ipahiya, sirain yung babae. Iba yung intention. Both stories are stories of immorality. Pareho po yun. But the intentions are different. The intention of the two stories are different. Yung intention po nung pagkalagyan doon sa babae ay para ipahiya, okay? Para i-test din si Jesus. Iba po ang intention eh. That's why yung intention nung unang kwento is not to heal. Hindi to heal. Kinaladkad para ipahiya. To shame. To shame. But the good thing, when everything is exposed before God, before Jesus, it will be for healing. Kaya ano sabi ni Jesus? Ganun ba? O sige, tama naman kayo. Dapat yan ay batuhin. Kasi yan ang batas. O sige, kung sinong walang kasalanan sa inyo, maunang bumato. Ang talino. Susundin yung batas, pero ia-apply properly. Diba? Kasi meron silang batas, pero di nila ina-apply properly.
ina-apply lang nila selectively sa gusto lang nila, sa papabor sa kanila. Remember, tinuro ko na rin po ito sa inyo, remember, yung kinaladkad na yon is very unjust. Bakit siya unjust? Ang kinaladkad lang yung babae. Dapat kinaladkad pareho. Pwede ka bang mangalon niya ng sarili mo lang? Makikisiping ka sa sarili mo. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Dapat kung totoong iyon ay pag-expose, even the man should be exposed. Both of them should be dragged there. Dapat nandoon. Pero pag-apply nga nila ay selective para lang mapaboran yung gusto nila. So that's the exposure of the woman. But Jesus, sige, na-expose ka, pero I will heal you. Unti-unti pong umalis. Sabi po, una-unang umalis mula sa matanda hanggang pabata. I don't know what's the meaning of that, but for me, kasi syempre pag mas matanda ka, mas marami kang kasalanan. So mas nakakahiya, nauunang umalis yung matanda. Di ba? Tapos, sabi, nasan sila? Wala bang bumato sa'yo? Wala po. Neither I will stone you. Hindi kita babatuhin. But, go and sin no more. In another sense, go, you are already healed, and don't be sick anymore. Now, going to the next story, to the other story. Ito po, ang nag-expose si Jesus. At walang intensyon na ipahiya. Ang intensyon ni Jesus talagang palayain siya. Ang intensyon talaga ni Jesus ay para gamutin siya doon sa kinasasadlakan niyang sitwasyon. You see the difference ng dalawang exposure? Now, ang malinaw lang po dito mga kapatid, when we pray and when we expose ourselves in prayer, sa totoo dapat nga, wala na tayong, hindi na tayo nag-hold back in prayer. Kasi alam ng Diyos kung ano naging kasalanan mo sa araw na to, ano sinabi mo, whether in thought, whether sinabi mo o hindi mo sinabi, alam ng Lord eh. So, in prayer, we just really need to be honest. Lord, nainis ako sa taong to. Kahapon lang po kasi may ganun akong sitwasyon. No? Although wala akong pasok, pero para akong pumasok. Naku, naka-live pala. Joke lang. Anyway, but praise the Lord, napagtatagumpayan. Hindi na ibubulalas ng bibig. Hindi ko na i-chat. Meron na akong naka-reading chat doon sa isa. Abura. Alam mo, nagpipigil ka ng kasi pag na-share mo na yon kahit mahirap na. So, napagpigilan ko naman. Thank you, Lord. At napagtagumpayan ko naman tong araw na to na nakaharap ko yung tao na yon na naka-release naman ako. Although hindi niya alam na nainis ako sa kanya, pero I thank God kasi naka-release ako for today na hindi ako kahit papano ay hindi nagkasala. So that's really confession, no? So I hope mabilis lang yung topic natin from James. Tumalon tayo kay John. Very familiar na story. Alam na rin naman natin yung prayer, pero sana makuha natin yung pinaka-essence of prayer. Especially kapag nagpe-pray tayo for one another. We really need to ask for forgiveness, for confession. No? Mga kapatid, we need healing. The church needs healing. Naniniwala po ba kayo that our church needs healing? O we need to confess what the church is in need of. So that's for tonight. Meron pa akong ibang part ng slide pero hindi ko na po siya, may 3 H kasi doon that confession brings healing and happiness and hope. Nandun din naman sa binasa nating story. To end, mga kapatid, I encourage na tayo po bilang magkaka-church ay, alam mo yun, i-desire natin na pwede kong lapitan ng
ka-churchmate ko kasi pwede siyang mag-confess sa akin. Safe siya sa akin kapag nagsabi siya ng nararamdaman niya, pinagdaraanan niya, no? That I will not condemn him or her, na maiingatan ko kung ano man sasabihin niya sa akin. Let the church be really a shelter. Let this church be really a shelter. Na kung saan it is safe, na kung saan we can be who we are. Yung kaya mong sabihin kung ano man yung pinagdaraanan mo. Father, that's what we're declaring right now. Jesus is our shelter. Church will be really a shelter because you are here. That everything that we'll be talking about in this place, in all corners of this church, we are safe. First, it will not be taken against us. It will not be used by the enemy against us. But everything that we'll be talking in this church will be used only for your glory. And God, we confess our sins as a church. I don't know what are those sins, but the sins of gossiping, the sin of backstabbing, the sin of remorse, the sin of withholding things for those who need it, na talagang deserve nila but we're withholding it, the sin of unforgiveness, the sin of rebellion, kung meron kaming ganun, Lord, na lalo if we are not nagsasubmit sa leadership. God, whatever sin, I don't know, but will you please let each one of us right now na nandito, matutunan namin that we will confess our sins as a church and individually so that we may be healed, so that Jesus will be healed. Thank you, God. Thank you for your word. Thank you for your presence, Holy Spirit. Let your words come to life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po everyone. Kami po ay mauuna na. Si Ate Beth na po ang bahala for the next part.